Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at paghuhusga? May mga desisyon na ginagawa sa bugso ng damdamin, mga salitang binibitawan sa tindi ng galit. Ngunit paano kung ang isang maling pasya na idinikta ng takot ay maging sanhi ng isang sugat na habang buhay mong pagsisisihan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong nasaktan at ang pagbangon mula sa abo ng isang maling paratang. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa salaming bintana ng marangyang opisina ni Dante Silvan. Sa labas, ang kalangitan ay nagngangalit, pinupunit ng matatalim na kidlat na panandaliang nagbibigay liwanag sa nagdidilim na kalupaan ng Valle Verde. Ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng yelo na umiikot sa kanyang baso ng mamahaling alak at ang kaluskos ng mga papeles na kanyang pinipirmahan. Para kay Dante, ang kapangyarihan ay kapayapaan, ang kontrol, at sa gabing iyon, hawak niya ang lahat ng iyon sa kanyang palad. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang dinurog ng isang matinis na sigaw. Hindi ito sigaw ng simpleng pagkagulat. Ito ay sigaw ng purong takot. Isang sigaw na tumagos sa pader ng kanyang opisina at diretsong tumusok sa kanyang puso. "Sir! Sir Dante! Si Aki po!" Sa isang iglap, nabitawan ni Dante ang kanyang pluma. Ang alak sa kanyang baso ay tumapon sa ibabaw ng importanteng kontrata. Ngunit wala siyang pakialam. Iisa lang ang pangalang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Aki, ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman. Parang isang kidlat na tumakbo si Dante palabas ng opisina at mabilis na umakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang ay kasabay ng malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Sa pasilyo sa ikalawang palapag, natagpuan niya ang dalawang katulong na umiiyak habang nakaturo sa kwarto ng kanyang anak. Nakasandal sa pader si Tala, ang kanilang mayordoma. Ang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Itinulak ni Dante ang pinto at bumungad sa kanya ang isang eksenang halos ikabaliw niya. Sa gitna ng kama, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Aki ay nangingisay. Ang maliliit nitong katawan ay naninigas at umuunat sa paraang hindi natural. Ang mga mata nito ay nakadilat ngunit walang nakikita at ang mga labi ay unti-unti nang nangingitim. "Tumawag kayo ng ambulansya! Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan?" Sigaw niya sa mga kasambahay na natataranta. Ngunit bago pa man may makakilos, isang boses ang pumailan lang. Kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. "Huwag niyo siyang hawakan! Itagilid niyo ang katawan niya." Lahat sila ay napalingon. Mula sa gilid ay lumabas si Hiraya, ang bago nilang katulong na halos 2 linggo pa lamang naninilbihan. Ang dalaga na palagi niyang nakikitang nakayuko at tahimik ay ngayon puno ng determinasyon ang mukha. Mabilis niyang itinulak ang mga nagkumpulang katulong. "Kumuha kayo ng unan, bilis, at luwagan niyo ang damit niya." Walang nag-alinlangan. Ang kalmadong boses ni Hiraya ay tila isang latigo na pumalo sa kanilang mga natutulirong isipan. Sa isang iglap, siya ang may kontrol sa sitwasyon. Mabilis niyang inilagay ang unan sa ilalim ng ulo ni Aki at maingat na itinigilid ang katawan nito upang hindi ito mabulunan. Tiningnan niya ang kanyang relo, binibilang ang bawat segundo ng pangingisay ng bata. Nakatayo lang si Dante sa isang sulok, paralisado. Pinapanood niya ang dalagang ito, isang estranghero, isang hamak na katulong, na kumikilos na tila isang sanay na propesyonal. Ang kanyang takot para sa anak ay dahan-dahang nahaluan ng pagdududa. Paanong alam ng isang simpleng probinsyana ang mga bagay na ito? Matapos ang tila walang katapusang 1 minuto, unti-unting humupa ang pangingisay ni Aki. Ang nanigas nitong katawan ay lumambot at ang paghinga ay bumalik kahit pa mababaw.
Si Hiraya, pawis na pawis, ay hinaplos ang buhok ng bata. Nakahinga ng maluwag si Dante, ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Lumapit sa kanya si Tala. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na may kahalong kakaibang kahulugan. Bumulong ito. Sapat lang para marinig niya. Sir Dante, salamat sa Diyos at ligtas si Aki. Pero kanina ko pa po napapansin. May kakaiba po akong nakita sa tabi ng kama ni Sir Aki. Kunot-noo siyang sumunod sa itinuturo nito. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng lampara, ay isang maliit at walang etiketang bote na may lamang madilim na likido. Ano yan? Tanong ni Dante. Ang boses ay malamig. Hindi ko po alam, sir. Sagot ni Tala. Umiiling na tila natatakot. Nang pumasok po ako kanina, nakita ko po si Hiraya na tila may ipinapainom kay Aki. Hindi ko lang po pinansin dahil akala ko'y bitamina lang. Pagkatapos po noon, nangyari na ito. Ang bawat salita ni Tala ay parang lason na gumapang sa ugat ni Dante. Ang kanyang pagdududa ay sumabog at naging isang nagngangalit na galit. Tiningnan niya si Hiraya na ngayon ay inaayos ang kumot ni Aki. Walang kamalay-malay sa bombang malapit nang sumabog. Hinarap niya ang dalaga. Ang mga mata niya ay kasing talim ng yelo. Ano ang ipinainom mo sa anak ko? Nagulat si Hiraya. Napatingin siya sa bote, tapos kay Dante. Hindi po. Gamot ko po yan. Isang herbal na pampakalma. Hindi ko po yan ibinigay kay Aki. Ngunit hindi na nakikinig si Dante. Ang kanyang isip na nababalot ng takot at ng matagal ng kawalan ng tiwala sa mga taong mas mababa sa kanya ay bumuo na ng sarili nitong katotohanan. Isang katulong na may masamang balak. Isang insidente na masyadong perpekto para maging nagkataon lang. Isang pag-atake sa nag-iisa niyang kahinaan. Hinablot niya ang braso ng dalaga. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit at walang awa. Sinungaling, nais mong saktan ang anak ko. May nag-utos ba sa'yo? Ang mga kalaban ko sa negosyo? Magkano ang ibinayad nila sa'yo para lasunin ang anak ko? Sir, nasasaktan po ako. Wala po akong ginagawang masama. Tinulungan ko po si Aki. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero para kay Dante, ang mga luhang yon ay patunay ng pagkakasala. Ang pagtatanggol na yon ay isang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang nakita niya ay isang kaaway na nagtatago sa ilalim ng uniforme ng isang katulong. Binitawan niya ito ng marahas, dahilan para mapasubsob ito sa sahig. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang boses ay isang dagundong na mas malakas pa sa kulog sa labas. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang bawat patak ng malamig na ulan na tumatama sa balat ni Hiraya ay parang maliliit na karayom ng yelo. Ngunit ang sakit na yon ay balewala kumpara sa sakit na humihiwa sa kanyang puso. Nanginginig siyang nakatayo sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Silvan. Ang suot na uniforme ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Ilang segundo pa lang ang nakalipas mula nang itulak siya palabas. Ngunit para sa kanya, tila isang buong buhay na ang lumipas. Ang mga salita ni Dante ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang malupit na sampal. Sinungaling, nais mong saktan ang anak ko. Magkano ang ibinayad sa'yo? Hindi niya maintindihan. Ang tanging ginawa niya ay tumulong. Ginamit niya ang kaalamang pinaghirapan niyang pag-aralan para iligtas ang isang batang nasa bingit ng kamatayan. Bakit ito ang naging sukli? Bakit ang paghuhusga ay mas mabilis pa kaysa sa pasasalamat? Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang labanan ang nanunuot na lamig. Ngunit ang panginginig ay hindi lang dahil sa panahon. Nanginginig siya sa galit, sa hinanakit, sa pakiramdam ng matinding kawalan ng katarungan.
Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang marangyang mga ilaw ng Valle Verde ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Bawat mansyong madaanan niya ay tila nangungutya sa kanyang abang kalagayan. Isang basang sisiw na itinapon mula sa gintong hawla. Ang sakit na ito, pamilyar. Masyadong pamilyar. Bigla, ang madilim na kalsada ng Valle Verde ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at napakaliwanag na silid. Nakaupo siya sa isang upuan, kaharap ang 3 taong nakasuot ng puting uniforme. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato. Ang disciplinary board ng kanyang nursing school. Miss Alcantara, isang malaking kapabayaan ang iyong ginawa. Hindi po ako ang nagkamali ng bigay ng gamot. Si Rika po. Pagtatanggol niya sa sarili, ang boses ay nanginginig. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ang kaklaseng si Rika na may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang ebidensya ay malinaw. Ang pangalan mo ang nasa logbook. Dahil sa pangyayaring ito, we are forced to expel you. Ang mga salitang iyon ay martilyong pumukpok sa lahat ng kanyang pangarap. Sa isang iglap, gumuho ang mundong kanyang binuo. Ang mga taon ng pag-aaral, ang mga gabing walang tulog, ang sakripisyo ng kanyang mga magulang, lahat ay nawalang parang bula dahil sa isang maling paratang. Hindi. Bulong ni Hiraya sa hangin, pabalik sa kasalukuyan. Ang ulan at ang luha ay naghahalo sa kanyang pisngi. Hindi na naman. Bakit nangyayari ulit ito sa akin? Pakiramdam niya ay isinumpa siya. Isang sumpa na kung saan, sa tuwing susubukan niyang gumawa ng mabuti, ang mundo ay laging hahanap ng paraan para gawin siyang masama. Sa wakas, pagod na ang kanyang mga binti. Nakakita siya ng isang waiting shed sa gilid ng kalsada at doon sumilong. Umupo siya sa malamig na sementong upuan, niyakap ang kanyang mga tuhod. Walang pera, walang telepono, walang matutuluyan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang luma niyang pitaka. Sa loob, may isang lukot na litrato ng kanyang pamilya sa baryo mahinahon, ang kanyang nanay at tatay, masayang nakangiti. Ang ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para mangarap. Pero ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang akusasyon. Nabigo ka na naman, Hiraya. Gusto niyang tumawag sa kanila. Gusto niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit paano niya sasabihin ang nangyari? Na pinalaya siya dahil pinaratangan siyang manlalason. Matapos ang kahihiyan ng pagpapatalsik sa eskwela, hindi na niya kayang magbigay pa ng isang kabiguan sa kanila. Ang pagod, gutom, at lamig ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga talukap ay bumibigat. Ang mga tunog ng ulan at ng iilang sasakyang dumaraan ay unti-unti nang humihina, tila nanggagaling sa malayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Iyon na ang huli niyang naisip bago siya nilamon ng dilim. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang katawan ay sumuko na sa tindi ng pagod at sakit ng kalooban. Habang siya'y walang malay, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang ugong ng mamahaling makina nito ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang maliwanag nitong mga ilaw ay tumutok sa nakabaluktot na katawan ni Hiraya sa bangko. Dahan-dahang bumaba. Ang bintana sa passenger side nagpapakita ng isang pamilyar na mukha. Isang mukhang seryoso at nababalot ng pag-aalala. Si Dr. Lino Vega. Ang unang nagpagising kay Dante ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang nakakabinging katahimikan. Iyon ang katahimikan na sumunod sa unos. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Mula nang umalis si Hiraya, ganoon na ang katahimikan sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Nakatayo si Dante sa tabi ng kama sa ospital, pinagmamasdan si Aki. Ang kanyang anak ay gising.
Ang mga mata ay nakatitig sa puting kisame, ngunit walang buhay. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito gumagalaw. Tila isang manikang porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. He's suffering from acute stress disorder, sabi ng isang boses sa likuran niya. Humarap si Dante at nakita si Dr. Lino Vega, ang matagal na nilang family doctor at isa sa iilang taong tinuturing niyang kaibigan. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang muka ay seryoso. The seizure was traumatic, Dante, but what he witnessed after, that might have been worse for him. Nag-igting ang panga ni Dante. Anong ibig mong sabihin? Lumakad si Lino palapit sa kama at marahang sinuri ang vitals ni Aki. Ang mga bata, mas matalas ang pakiramdam nila kaysa sa inaakala natin. Nakikita nila ang hindi natin nakikita. Narinig niya ang sigaw mo. Nakita niya kung paano mo pinalayas ang babaeng nagligtas sa buhay niya. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita ni Lino. Iniligtas? Lino, may nakitang bote sa tabi niya. Isang bote ng halamang gamot na pampakalma. Putol ni Lino, ang boses ay matigas. Pinakita sa akin ni Tala, valerian root. Ininom niya yon para sa sarili niyang anxiety. At base sa ginawa niyang first aid kay Aki, positioning him on his side, clearing his airway, timing the seizure, hindi iyon gawa ng isang taong may masamang balak. Iyon ay gawa ng isang taong may alam sa medisina. Huminga ng malalim si Lino at tinitigan si Dante. You didn't see a savior, Dante. You saw a servant. At sa isip mo, imposibleng maging bayani ang isang katulong. You condemned a hero because of your own prejudice. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng buong bigat. Bawat isa ay isang salamin na ipinapakita kung gaano siya naging bulag. Iniwan niya si Lino at nagmamadaling umuwi sa mansyon. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Dumiretso siya sa security room, ang sentro ng kontrol ng buong kabahayan. Umupo siya sa harap ng malalaking monitor at iniutos sa gwardiya na i-playback ang lahat ng CCTV footage mula sa kwarto ni Aki kagabi. Ang video ay malinaw. Unang eksena, si Hiraya, nagpupunas ng sahig. Maya-maya kumuha ito ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at nagpatak ng ilang likido sa isang baso ng tubig. Ininom niya ito. Malinaw na para sa sarili niya iyon. Itinabi niya ang bote sa mesa. Pangalawang eksena, pumasok si Aki sa kwarto. Mukhang masama ang pakiramdam. Nilapitan siya ni Hiraya, kinapa ang kanyang noo at inalalayang humiga. Pangatlong eksena, ang pangingisay, ang pagpasok ng mga katulong, ang pagdating ni Dante, ang eksenang nagligtas si Hiraya. Malinaw na malinaw sa kamera ang bawat kilos niya. Propesyonal, mabilis, at nakatuon. At ang huling pinakakrusyal na eksena, habang ang atensyon ng lahat ay nakay Akaki, ang kamera ay nahagip ang isang anino sa gilid. Si Tala. Mabilis nitong kinuha ang bote ni Hiraya mula sa mesa at inilagay ito sa tabi mismo ng kama ni Aki, sa lugar na kitang-kita. Pagkatapos ay lumapit ito kay Dante, ang mukha ay nagpapahayag ng huwad na pag-aalala. Isang setup, isang perpektong gawa-gawang bitag, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Sinuntok ni Dante ang isa sa mga monitor. Ang salamin ay nabasag, sumasalamin sa 1,000 piraso ng kanyang mukha. Isang mukhang puno ng pagsisisi at matinding galit sa sarili. Paano niya nagawang maging ganito kabulag? Paano niya nagawang husgahan ang isang inosenteng tao nang walang sapat na batayan? Ipinagkanulo niya ang isang babaeng nagpakita ng kabayanihan at sa proseso, sinaktan niya hindi lang ito, kundi pati na rin ang sarili niya ng anak. Ang imahe ni Hiraya, basang-basa sa ulan, ang mga mata ay puno ng sakit
at pagtataka ay tila isang multong hindi siya tinitigilan. Ang sigaw niya ng pagpapaalis dito ay umuulit-ulit sa kanyang tainga, isang malupit na paalala ng kanyang pagkakamali. Kinapa niya ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ang lahat ng kanyang security personnel. Hanapin niyo siya. Utos niya. Ang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Gawin niyo ang lahat. Suriin niyo ang bawat kalsada, bawat eskinita. Hanapin niyo si Hiraya Alcantara. Now, habang nagkakagulo ang kanyang mga tauhan, umupo siyang muli sa silya. Ipinatong ang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang makapangyarihang si Dante Silvan, ang lalaking kayang kontrolin ang isang buong korporasyon, ay walang nagawa, kundi ang harapin ang bigat ng kanyang kasalanan. Ilang oras ang lumipas na parang mga taon. Bawat minuto ng paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Sa bawat tawag na pumapasok, umaasa siyang may magandang balita, ngunit laging kabiguan ang kanyang natatanggap. Nawawala si Hiraya. Tila kinain ng dilim at ng unos na siya mismo ang nagtulak dito. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, tumunog ang kanyang personal na telepono. Numero ni Lino. Sinagot niya ito kaagad. Lino, may balita ba? May katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Lino. Nahanap ko na siya. Isang malaking bigat ang tila nawala sa dibdib ni Dante. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Salamat sa Diyos. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Ang sumunod na sinabi ni Lino ay muling nagpabigat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon ay may kasama itong matinding pag-aalala. Nasa klinika ko siya. Natagpuan siya ng isa kong pasyente na walang malay sa isang waiting shed. Mataas ang lagnat niya. Dante. Huminto sandali si Lino, tila nag-iisip ng sasabihin. Kailangan mong magmadali. Hindi na niya kailangan pang marinig ang kasunod. Ang ibig sabihin ng magmadali ay malinaw. Ibababa na sana niya ang tawag para tumakbo palabas nang may idinagdag si Lino. Ang boses ay isang seryosong babala. At kapag dumating ka rito, ihanda mo ang sarili mo. Dahil hindi na ang pera o kapangyarihan mo ang kailangan mo ngayon. Ang kailangan mong dalhin ay ang isang bagay na matagal mo nang kinalimutan kung paano ibigay. Isang tunay na pagpapakumbaba. Nagising si Hiraya sa amoy ng antiseptiko at sa pakiramdam ng malambot na kumot na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Puti ang mga dingding. Mayroong dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang nanlalamig na semento ng waiting shed at ang walang katapusang buhos ng ulan. Gising ka na pala. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Nakita niya si Dr. Lino Vega na nakatayo sa gilid ng kama. May hawak na chart. Ngumiti ito ng bahagya. Nasa klinika kita. Maayos ka na. Kailangan mo lang magpalakas. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan. Paano po ako napunta rito? Huwag mo na munang isipin yan, sabi ni Dr. Lino. Ang mahalaga, ligtas ka. May gusto pa sanang itanong si Hiraya, ngunit bumukas ang pinto ng silid at ang taong pumasok ay ang huling taong gusto niyang makita sa buong mundo, si Dante Silvan. Nawala ang karaniwang tindig nito na puno ng kapangyarihan. Ang mamahalin nitong damit ay lukot, ang buhok ay bahagyang magulo, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati mula rito. Ang pagsisisi. Tila naintindihan ni Dr. Lino ang tensyon. Maiwan ko muna kayo, sabi nito bago lumabas at isara ang pinto.
Naiwan silang dalawa sa isang nakakabinging katahimikan. Si Hiraya ay agad na napahigpit ang hawak sa kumot. Tila isa yung kalasaglaban sa lalaking kaharap niya. Ang alaala ng kanyang mga masasakit na salita at ang marahas na pagtataboy sa kanya ay sariwang-sariwa pa. Hiraya, panimula ni Dante. Ang boses ay mababa at paos. Ako. Humihingi ako ng tawad. Tumawa si Hiraya ng walang tunog. Isang tawang puno ng pait. Tawad? Ganun lang ba kadali yun, sir? Matapos ninyo akong paratangan na manlalaon? Matapos ninyo akong itapon sa labas na parang basura sa gitna ng ulan? Lumakad ito palapit, ngunit napaatras si Hiraya. Huwag kang lalapis. Huminto si Dante. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Alam ko, walang salita ang sapat para mabura ang ginawa ko. Nabulag ako ng takot, ng pagdududa. Nakita ko na ang lahat. Sa CCTV, nakita ko kung paano mo iniligtas ang anak ko. At nakita ko kung paano ka sinetap ni Tala. Sa kabila ng kanyang galit, isang bahagi niya ang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi sapat iyon para takpan ang sugat. Kaya ngayon, alam niyo na ang totoo. Sabi niya, ang boses ay malamig. Ano na ngayon? Inaasahan niyo bang babalik ako at magsisilbi sa inyo na parang walang nangyari? Hindi. Mabilis na sagot ni Dante. Hindi bilang katulong. Hiraya, kailangan ka ng anak ko. Iyon ang nagpatigil sa kanya. Hindi na siya nagsasalita mula kagabi. Ayon kay Dr. Lino, epekto ito ng trauma. Natatakot ako, Hiraya. Baka hindi na siya bumalik sa dati. Kinuha ni Dante ang kanyang telepono at may ipinakitang video. Sa una ay nag-atubili si Hiraya. Ngunit nang makita niya ang nasa screen, tila piniga ang kanyang puso. Nasa video si Aki, nakaupo sa kama nito sa ospital, nakatingin sa kawalan. Ang mga matang dati puno ng buhay at kislap ay ngayon, blanko at walang emosyon. Tinatawag siya ni Dante sa video, ngunit tila wala itong naririnig. Ang batang masayahin na tinuruan niyang gumuhit ng mga bituin ay nawala. Naramdaman ni Hiraya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang galit niya kay Dante ay napakalaki, ngunit ang awa niya para sa isang inosenteng bata ay mas matindi. Kailangan kanya. Ulit ni Dante, ang boses ay halos nagmamakaawa. Bumalik ka, Hiraya. Hindi bilang katulong, bilang personal nurse niya. Bilang tagapag-alaga, babayaran kita ng triple. Kahit magkano, ibibigay ko. Muli, ang pera. Iyon palagi ang sagot ni Dante sa lahat ng bagay. At sa pagkakataong ito, iyon ang nagbigay kay Hiraya ng lakas na kailangan niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinitigan ang lalaki ng diretso sa mga mata. Ang dating babaeng laging nakayuko ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng natuto sa masakit na paraan. Ang tiwala ay parang salamin. Mr. Silvan, sabi niya, ang boses ay matatag. Minsan nabasag, hindi na maibabalik sa dati. At ang tiwala ko sa inyo ay durog na durog na. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Dante, ngunit nagpatuloy siya. Pero mahal ko si Aki at hindi ko hahayaang magdusa ang isang bata dahil sa pagkakamali ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Babalik ako, pero sa ilalim ng aking mga kondisyon. Nagliwanag ang mukha ni Dante. Kahit ano, sabihin mo lang. Una, sabi ni Hiraya, itinataas ang isang daliri. Gusto ko ng formal na kontrata. Inihanda ng abogado ko. Nakasaad doon na ako ang sole caregiver ni Aki. Ang lahat ng desisyon tungkol sa kanyang kalusugan at daily routine ay dadaan sa akin. Wala kang karapatang questionin ang mga medikal na pamamaraan ko maliban kung may konsultasyon kay Dr. L. Ino. Tumango si Dante walang pag-aalinlangan. Payag ako. Pangalawa, patuloy niya. Hindi ako titira sa servants' quarters. Gusto ko ng sarili kong kwarto sa main house, katabi ng kwarto ni Aki.
para mabantayan ko siya. At hindi ako mag-uuniforme. Isa akong healthcare provider, hindi katulong. Of course, that's reasonable. At panghulay, sabi ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit nanatiling matatag. Gusto ko ng isang formal na paghingi ng tawad mula sa inyo, sa harap ng lahat ng staff na nakasaksi kung paano niyo ako ipinahiya at pinalayas. Iyon ang pinakamabigat na kondisyon. Para sa isang lalaking kasing arogante ni Dante Silvan, ang pag-amin ng pagkakamali sa harap ng kanyang mga tauhan ay isang malaking dagok sa kanyang ego. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitigan siya ni Dante at sa loob ng ilang segundo, inakala ni Hiraya na tatanggi ito. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Lahat, sabi ni Dante. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng katapatan. Ibibigay ko lahat. Sa di kalayuan, sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng silid, nakatayo si Tala. Narinig niya ang lahat. Hindi niya makita ang mukha ni Dante, ngunit kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha ni Hiraya. Isang determinasyong nagbabadya ng pagbabago. Isang pagbabagong hindi niya hahayaang mangyari. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong sibol na galit. Ang pagbabalik ni Hiraya sa mansyon ng mga Silvan ay hindi katulad ng kanyang pag-alis. Wala ang kahihiyan, wala ang mga luha. Sa halip, dala niya ang isang bigat at dignidad na pumuno sa bawat espasyo ng pasilyo. At tinupad ni Dante ang kanyang pangako. Kinabukasan, ipinatawag niya ang lahat ng kasambahay sa Grand Foyer. Nakali niya sila. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Sa isang gilid, nakatayo si Tala. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Hiraya, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Dante. Humarap si Dante sa kanyang mga tauhan. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay mabigat at pinag-isipan. Kahapon, panimula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Hinusgahan ko ang isang tao base sa takot at maling impormasyon. Sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng paumanhin kay binibining Hiraya Alcantara. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong yon, nakita ng lahat ang isang bagay na hindi pa nila kailanman nasaksihan. Ang pagpapakumbaba ng isang Silvan. Hiraya, patawarin mo ako. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ng anak ko. Ipinakita mo rin sa akin ang halaga ng katatagan at integridad. Simula sa araw na ito, binalik niya ang tingin sa mga staff. Si Miss Alcantara ay hindi na isang katulong. Siya ang personal caregiver ni Aki. Ang kanyang salita sa lahat ng bagay na may kinalaman sa aking anak ay batas. Sa loob ng pamamahay na ito, ang sino mang hindi rumespeto sa kanya ay mananagot sa akin. Ang kanyang mga mata ay sandaling dumapo kay Tala, isang malamig at tahimik na babala. Nanigas ang mayordoma, ngunit hindi nagbago ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha nito. Matapos ang araw na yon, isang bagong simula ang umusbong sa loob ng malalamig na pader ng mansyon. Inukupa ni Hiraya ang guest room sa tabi ng silid ni Aki. Ang mga lumang uniforme niya ay napalitan ng mga simpleng damit at ang kanyang buong atensyon ay ibinuhos sa batang nawalan ng tinig. Palaging nasa malayo si Dante, isang aninong nagmamasid. Nakikita niya kung paano hindi pinilit ni Hiraya si Aki na magsalita. Sa halip, dinala niya ito sa playroom, inilabas ang mga crayola at papel, at nagsimulang gumuhit. Umupo si Hiraya sa sahig katabi ng bata. Gusto mo bang gumuhit, Aki? Malambing niyang tanong. Pwede mong iguhit ang lahat ng nararamdaman mo. Kahit galit, kahit takot. Okay lang.
Hindi kumilos si Aki, kaya kumuha si Hiraya ng itim na Crayola at gumuhit ng isang malaking, magulong ulap ng bagyo. May kidlat at malakas na ulan. Pagkatapos, kumuha siya ng dilaw na Crayola at gumuhit ng isang maliit na bahay sa ilalim nito, ligtas at buo. Pinanood yon ni Dante mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Ang mga mamahaling therapist na kinuha niya noon ay laging may dalang mga libro at flashcards. Pero si Hiraya, ang dala lang niya ay pangunawa. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na tanawin na yon. Si Hiraya at Aki magkasama sa sahig, nag-uusap sa pamamagitan ng mga kulay at guhit. At unti-unti, nagsimulang gumalaw ang kamay ni Aki. Kumuha ito ng Crayola at gumuhit din. Mga itim na linya, mga bilog na walang hugis. Ngunit iyon ay isang simula. Isang gabi, habang papunta si Dante sa kanyang opisina, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa silid ni Aki. Isang himig. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa pinto. Nakaupo si Hiraya sa gilid ng kama. Hinihimas niya ang buhok ng natutulog ng bata habang kumakanta ng isang lumang oyayi, isang awit na tila galing pa sa isang malayong probinsya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kapayapaan. Dandansoy, anyati baybay. Napako si Dante sa kanyang kinatatayuan, tila na hipnotismo. Ang simpleng himig na yon ay tila isang balsamong humaplos sa pagod niyang kaluluwa. Sa loob ng mahabang panahon, ang mansyon ay napuno lamang ng tunog ng negosyo at ng sapilitang katahimikan. Ngayon, sa unang pagkakataon, mayroon itong tunog ng isang tahanan. Ang paghangang nararamdaman niya para sa profesionalismo ni Hiraya ay dahan-dahang nahahaluan ng ibang emosyon. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na halos nakalimutan na niyang maramdaman. Isang paghanga sa kanyang pagkatao. Kinabukasan habang nasa hardin sila, tinuturuan ni Hiraya si Aki na magdilig ng mga rosas. Si Aki, na laging nakayuko, ay biglang napatigil. Tinitigan nito ang isang paru-paro na dumapos sa kamay ni Hiraya at pagkatapos, sa isang kilos na nagpatigil sa mundo ni Dante, dahan-dahang itinaas ni Aki ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Hiraya. Isang maliit na koneksyon, isang sinulid ng tiwala. Si Dante, na nagmamasid mula sa bintana ng kanyang opisina, ay napangiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang pag-asang tila nawala ay unti-unting bumabalik. Dala ng babaeng minsan niyang itinaboy. Ngunit ang sandali ng kapayapaang yon ay biglang pinutol ng isang marahas na tunog. Isang pulang sports car ang humarurot at biglang huminto sa harap ng mansyon. Ang pinto nito ay bumukas nang may halong kayabangan at mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng damit na mas mahal pa sa sahod ng lahat ng kanyang katulong sa loob ng isang taon. Matangos ang ilong, mapupula ang labi, at ang mga mata ay kasing talim ng bubog. Si Isabel, ang kanyang dating asawa, ang ina ni Aki na hindi naging ina kailanman. Naglakad ito papasok ng mansyon, ang mga takong ay umieko sa marmol na sahig. Tumingin ito sa paligid na tila sinusuri ang kanyang teritoryo at pagkatapos ay ngumiti ng mapakla. Well, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng sarkasmo habang nakatingin kay Dante na papalapit. I heard my son is sick. I decided to come back and be a real mother to him. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Dante patungo sa hardin, kung saan nakatayo pa rin si Hiraya at Aki. Sumingkit ang mga ito, at isang mapanuyang mangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sinag ng hapon ay ginintuan, at sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, nakaramdam si Hiraya ng tunay na kapayapaan. Ang paghawak ni Aki sa kanyang daliri ay isang maliit na milagro. Isang tahimik na pag-amin na sa gitna ng magulong mundo nito, siya ang kanyang kanlungan. Ngunit ang kapayapaang yon ay kasing rupok
ng pakpak ng paru-paro. Isang anino ang biglang tumakip sa kanilang dalawa. So ito pala ang bago mong alaga. Sabi ng isang boses na matamis, ngunit may kamandag. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Nakatayo sa likuran niya ang isang babaeng tila inilabas mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Ang bawat hibla ng buhok nito ay perpekto. Ang bawat alahas ay kumikinang. Ngunit ang mga mata nito, doon nagtatago ang tunay na panganib. "Aki baby," sabi ni Isabel, lumuluhod para magpantay sila ng bata. "Hindi mo na ba natatandaan si Mommy?" Agad na bumitaw si Aki sa kamay ni Hiraya at nagtago sa likuran niya. Ang maliit na katawan ay nanginginig. Ang reaksyong yon ay tila isang sampal sa mukha ni Isabel. Tumayo ito at ang nangiti sa mga labi ay napalitan ng inis. Tumingin ito kay Hiraya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng paghamak. "Ikaw siguro si Hiraya," sabi nito. Ang yaya na nagpapanggap na anghel. "Magandang hapon po, ma'am," sagot ni Hiraya. Pinipilit na maging kalmado at profesional. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Aki para pakalmahin ito. "Ako po ang caregiver ni Aki." "Caregiver," ulit ni Isabel na tila isang maruming salita. Isang magandang paraan para sabihing tagapag-alaga. "Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Pwede ka nang bumalik sa kung saang probinsya ka man nanggaling." Dumating si Dante, ang muka ay kasing dilim ng paparating na bagyo. "Isabel, anong ginagawa mo rito?" "Dante, darling," bati ni Isabel. Ang boses ay biglang naging malambing. "Binibisita ko ang anak natin. Hindi ba't iyon ang dapat gawin ng isang mapagmahal na ina?" Sa mga sumunod na oras, ang mansyon ay naging isang battlefield. Ang sala ay naging korte kung saan si Isabel ang taga-usig at si Hiraya ang nasasakdal. Sinubukan ni Isabel na pilitin si Aki na umupo sa tabi niya. "Halika rito, anak. May dala akong laruan para sa'yo." Ngunit si Aki ay nanatiling nakakapit kay Hiraya. Sa inis, biglang itinaas ni Isabel ang kanyang boses. "Aki, I said come here." Ang sigaw na yon ang nag-udyok kay Aki na mabitawan ang kanyang mga Crayola. Kumalat ang mga ito sa sahig. Ang bata ay napapiksi at lalong nagtago sa likod ni Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Kita mo!" sigaw ni Isabel. Itinuturo si Aki. "Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya takot sa sarili niyang ina? Siguro kung ano-anong kasinungalingan ang ipinapasok mo sa isip niya." "Tumigil ka, Isabel," saway ni Dante. "Alam mong sensitibo si Aki sa malalakas na boses. You are making it worse." "Ako pa ngayon ang may kasalanan?" ganti ni Isabel. "O baka naman hindi mo lang matanggap na kailangan ng anak mo ng isang tunay na ina, hindi isang bayarang tagapag-alaga na may kaduda-dudang nakaraan." Dinala ni Hiraya si Aki paakyat sa silid para ilayo sa sigawan. Ngunit kahit sa saradong pinto, dinig na dinig niya ang pagtatalo ng dalawa. "You were never a mother, Isabel. Iniwan mo siya noong kailangan ka niya. And you were never a husband. Isa kang CEO na nakatira kasama ang kanyang tagapagmana. You think your money can buy everything, even a son's affection? I will fight for his custody. Hindi kita hahayaang ilapit sa kanya. Then see you in court, Dante. Titingnan natin kung kanino papanig ang korte. Sa isang bilyonaryong laging wala. O sa isang inang nagsisising gustong bumawi sa kanyang anak." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Hiraya. Isang legal na labanan. At sa labanang yon, ano ang kanyang papel? Siya ang nasa gitna. At alam niyang siya ang unang tatamaan. Kinagabihan, habang nag-aalala sa kanyang silid, nakita niya mula sa bintana ang isang lihim na pag-uusap. Sa ilalim ng puno sa hardin, kung saan halos walang ilaw, nakita niya si Isabel na kausap si Tala. Maikli lang ang kanilang pag-uusap, ngunit bago umalis si Isabel, may iniabot itong isang makapal na sobre sa mayordoma. Kinabahan si Hiraya.
Anong ibig sabihin nito? Anong binabalak nila? Nagpa siya siyang wag na lang itong isipin. Ang mahalaga ay si Aki. Pumasok siya sa silid ng bata at nakitang mahimbing na itong natutulog. Ngumiti siya at inayos ang kumot nito. Sa kabila ng gulo, ang makita si Aki na payapa ay sapat na. Bumalik siya sa kanyang kwarto, pakiramdam ay pagod na pagod. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ngunit bago pa man siya dalawin ng antok, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Hello, is this Hiraya Alcantara? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Formal ang tono nito, tila isang professional. Opo, sino po ito? Ako si Benji Castro mula sa The Daily Scoop online magazine. May ilang katanungan lang sana ako kung okay lang sa'yo. Nakarating sa amin ang impormasyon na dati kang nursing student at mayroon daw isang insidente na naganap. Isang insidente ng malubhang medical malpractice na naging sanhi ng pagpapatalsik sa'yo. Gusto lang naming makuha ang panig mo sa kwento. Ang bawat salita ng lalaki ay parang isang suntok na nagpabagsak sa lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang nakaraan. Ang nakaraang pinilit niyang ibaon at kalimutan ay hinuhukay pabalik. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Halos pabulong niyang tanong. Ang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi namin pwedeng sabihin ang aming source, Miss Alcantara. Sagot ng lalaki. Pero kumpirmado na namin ang detalye sa school records. Ang tanong na lang, ano ang masasabi mo sa paratang na halos napatay mo ang isang pasyente dahil sa maling gamot na ibinigay mo? Hindi na niya kaya pang pakinggan. Nanginginig ang kamay na pinatay niya ang tawag. Ibinalibag niya ang telepono sa kama na tila isa itong ahas na tumuklaw sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kama. Napayakap siya sa kanyang mga tuhod. Sinusubukang pigilan ang marahas na panginginig ng kanyang katawan. Paano? Paano nila nalaman? 2 tao lang ang maaaring gumawa nito. Si Isabel, na gustong sirain siya para makuha si Aki, at si Tala, na may tinanggap na sobre sa dilim. O baka naman, silang dalawa. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi lang bumalik. Nagbalik ito na may mga kasama, at lahat sila'y nag-aabang sa dilim. Handa siyang gutay-gutayin. Hindi nakatulog ng maayos si Hiraya. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nag-aanyong Isabel o Tala. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila yabag ng reporter na humahanap sa kanya. Kaya't kinaumagahan, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, si Aki. Habang naghahanda siya ng almusal para sa bata, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa atmosfera ng kusina. Ang mga kasambahay na dati binabati siya ng masigla ay ngayon umiiwas ng tingin. May mga nagbubulungan sa isang sulok na biglang tatahimik kapag napadaan siya. Pakiramdam niya ay isa siyang salot na iniiwasan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay lumalaki. Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang text message. Galing ito sa isa niyang dating kaibigan sa probinsya. Walang nakasulat na salita, isang link lang. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang link at bumungad sa kanya ang isang bangungot. Anghel Valle Verde, may itinatagong madilim na sikreto. Iyon ang headline ng article mula sa The Daily Scoop. Sa ilalim nito ay ang luma niyang litrato mula sa student ID niya. Binasa niya ang bawat salita at bawat salita ay isang saksak sa kanyang pagkatao. Nakasulat doon ang lahat, ang pangalan ng universidad, ang kurso niya, at ang insidente. Ngunit ang kwento ay binaluktot. Pinalabas na siya ang nagkamali, na may tendensya siya sa kapabayaan, at ang kanyang pagpapatalsik ay isang paraan ng universidad para pagtakpan ng isang mas malaking eskandalo.
Isang kwentong perpektong idinisenyo para sirain siya. Nabitiwan ni Hiraya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng kanyang mukha sa tabi ng mga mapanirang salita. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Nangyayari na naman. Ang kahihiyang matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay para multuhin siya. At sa pagkakataong ito, buong mundo ang nakasaksi. Hiraya? Ayos ka lang? Boses ni Dante. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. Nang makita ni Dante ang telepono sa sahig at ang itsura ni Hiraya, agad niyang naintindihan. Dinampot niya ang telepono, mabilis na binasa ang artikulo, at ang kanyang mukha ay nag-apoy sa galit. Walang hiya sila, sabi niya. Isabel! Alam kong siya ang may gawa nito. Sa sandaling iyon, dumating si Isabel sa kusina. May ngiti sa mga labi. Good morning! Anong almusal? I heard may bagong chismis online. Sikat na pala ang caregiver mo, Dante. Hinarap siya ni Dante. Anong karapatan mong gawin to? Anong klaseng ina ka para manira ng ibang tao para lang makuha ang gusto mo? Ako? Sagot ni Isabel. Nagkukunwaring walang alam. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Baka naman may tinatago lang talaga siya. Dapat mo pa nga akong pasalamatan. Inililigtas kita sa isang posibleng eskandalo. Umalis ka sa pamamahay ko, Isabel. Bago pa may magawa ako sa'yo. Banta ni Dante, ang boses ay mababa at mapanganib. Ngunit hindi natinag si Isabel. Tumingin lang ito kay Hiraya na nakatayo pa ring parang estatwa. Ingat ka, Hiraya. Ang mga sikreto laging lumalabas. At umalis itong may ngiting tagumpay. Lumapit si Dante kay Hiraya. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mong hayaang sirain kanya. Aayusin ko to. Ngunit habang nagsasalita siya, tumunog ang kanyang telepono. Nakita ni Hiraya ang pangalan sa screen at Roylee Morales, Legal Counsel. Lumayo si Dante para sagutin ito at si Hiraya, na dapat sana'y umalis, ay napako sa kinatatayuan, sapat na malapit para marinig ang usapan. Yes, Attorney Morales, nakita ko na. I know it's bad for the company's image. No, of course not. She's innocent. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hindi ganoon kadali yon. May kinalaman dito ang anak ko. Kailangan kong pag-isipan. The board is getting anxious. Just give me time. Narinig ni Hiraya ang pagod at pag-aalala sa boses ni Dante. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang dumurog sa anumang pag-asang natitira sa kanya. Look, I'm under a lot of pressure here. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang mga salitang yon. Ang parehong sentimiento na nagtulak sa kanya palabas sa ulan. Ang lason ng pagdududa muling gumapang sa puso ng lalaking nangakong aayusin ang lahat. Pagkatapos ng tawag, humarap si Dante, handang muling kausapin si Hiraya. Ngunit nakita niya itong nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng isang bagong klase ng sakit. Isang sakit na dulot hindi ng isang artikulo, kundi ng kanyang mga salita. Hiraya ay, narinig ko, putol niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Lumakad siya palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay isang akusasyon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng takot at pagod ay nag-anyo. Bilang isang mapait na tapang. Minsan mo na akong hinusgahan ng walang ebidensya, Dante. Sabi niya, ang luha ay nagbabadyang tumulo. Gagawin mo ba ulit? Ang tanong ni Hiraya ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang salamin na sa pilitang ipinahaharap sa kanya. At ang nakita ni Dante sa refleksyon ay ang duwag na bersyon ng kanyang sarili. Isang lalaking mas pinahahalagahan ang opinyon ng Board of Directors kaysa sa tiwala ng babaeng nasa harap niya. Hiraya,
Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang lamat sa tiwalang unti-unti nilang binubuo ay muling bumuka. At sa pagkakataong ito, tila mas malaki na ang sira. Hindi, sagot ni Hiraya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero iyon ang sinabi mo. Sa tuwing nahaharap ka sa pagpili, sa pagitan ng pangalan mo at ng katotohanan, palagi kang nag-aalinlangan. Palagi mong pinipili ang sarili mo. Tumalikod ito mula sa kanya. Pagod na ako, Dante. Pagod na akong patunayan ang sarili ko. Pagod na akong maging target ng lahat dahil lang sa connection ko sa'yo. Siguro tama si Isabel. Ang presensya ko rito ay nagdudulot lang ng gulo. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Dante. Hinahabol ito habang paakyat ito sa hagdanan. Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Aki. Huminto si Hiraya sa gitna ng hagdan at humarap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon at sakit. Ang kailangan ni Aki ay kapayapaan. Isang tahanang walang sigawan at intriga. At hindi niya makukuha yon habang nandito ako. Habang ginagamit ako ng ina niya bilang bala para sirain ka. Lalabanan natin siya. Magkasama. Pakiusap ni Dante. Umiling si Hiraya. Paano? Kung sa simula pa lang ng laban, nagdududa ka na sa kakampi mo. Hindi ako pwedeng sumandal sa isang pader na hindi ko sigurado kung matatag. Iyon ang huling sinabi niya bago siya pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Naiwan si Dante sa labas, nakatayo na parang tanga. Gusto niyang katukin ang pinto, gusto niyang sumigaw, gusto niyang pilitin itong makinig. Ngunit alam niyang walang saysay. Ang mga salita niya ay nawalan na ng bigat. Sa loob ng sumunod na oras, naging bilanggo si Dante sa sarili niyang bahay. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa kanyang opisina, sinusubukang tawagan ang kanyang mga abogado, mga PR specialist, lahat ng taong kaya niyang bayaran para ayusin ang gulo. Ngunit habang kausap niya sila, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Hiraya, ang ekspresyon ng isang taong muling pinagtaksilan. Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Kaya niyang kontrolin ang merkado. Kaya niyang takutin ang mga kakumpetensya, ngunit hindi niya kayang pilitin ang isang tao na maniwala sa kanya kapag siya mismo ang sumira sa tiwalang yon. Bigla naramdaman niya ang isang matinding takot. Isang takot na mas malala pa kaysa noong nakita niyang nangingisay si Aki. Ito ang takot ng pagkawala. Ang pagkawala hindi lang ng isang mahusay na caregiver para sa kanyang anak, kundi ang pagkawala ng isang presensyang hindi niya namalayang naging mahalaga na pala sa kanya. Tumakbo siyang muli, paakyat. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Kailangan niyang kausapin si Hiraya kahit pa ayaw nitong makinig. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid nito, ang tumambad sa kanya ay isang tanawing nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay wala na. Ang aparador ay nakabukas, walang laman. Malinis ang kwarto, masyadong malinis. Tila walang taong tumira doon. Sa ibabaw ng kama, may isang puting sobre. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Sa loob ay isang maikling sulat. Dante, patawad, pero hindi ko na kaya. Ginawa ko ang lahat para kay Aki, pero kailangan ko ring isalba ang sarili ko. Ang liham na ito ay ang aking resignation. Huwag kang mag-alala. Hindi ako basta nalang aalis. Sasabihin ko kay Aki na kailangan kong umuwi sa probinsya para alagaan ang aking ina. Iyon ang pinakamadaling paraan para hindi siya masyadong masaktan. Salamat sa pagkakataon. Sana mahanap niyo ang kapayapaang hinahanap niyo. Hiraya bawat letra sa sulat ay tila isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas ng silid. Sumisigaw sa mga kasambahay. Nasaan siya? Nakita niyo ba si Hiraya? Nagkatinginan lang ang mga ito.
umiiling. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Naging isa siyang anino na dumaan sa gitna nila. Kinuha niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan ang numero nito. Bawat ring na walang sagot ay isang dagok sa kanyang dibdib. Dumiretso lang ito sa voicemail. "Hi, this is Hiraya. I can't take your call right now." Napaupo siya sa hagdan. Ang telepono ay hawak pa rin sa kanyang tainga. Ang dating makapangyarihang si Dante Silvan ay mukhang talunan, napapalibutan ng yaman, ngunit nasa gitna ng matinding kahungkagan. Mawawala na naman siya. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan na niya ang lahat. Habang nakayuko, muli siyang nag-dial, halos wala ng pag-asa. Ngunit sa huling ring bago ito mapunta sa voicemail, may isang bagay na nag-iba. Sa halip na ang recorded message ni Hiraya, isang mahinang, garalgal na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na halos 1 taon na niyang hindi naririnig. "Hira?" Napatayo si Dante. Yun ang boses ni Aki. Ang boses ni Aki, kahit paggaralgal at mahina, ay tila isang malakas na sampal na gumising sa nanlalambot na diwa ni Dante. Hindi na ito usapin ng pride o ng imahe ng kumpanya. Ito ay usapin ng pamilya, ang pamilyang muntik na niyang mabuo at ngayon ay nasa bingit ng pagkawala. "Aki, nasaan ka? Nasaan si Hiraya?" Tanong niya, sinusubukang maging kalmado. "Papa, wag alis, Hira." Hirap na sabi ng bata. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi siya aalis. Kakausapin ko siya." Sa likod ng boses ni Aki, narinig ni Dante ang anunsyo ng bus terminal. "Last call for passengers bound for Santa Cruz." Hindi na niya kailangan ng karagdagang impormasyon. Ibinalik niya ang tawag kay Aki at sinabing ibigay ang telepono kay Hiraya. Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot. Ang kailangan niya ay oras at para doon, kailangan niya ng plano. Ang unang tawag niya ay sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na nagngangalang Marco. "Marco," sabi ni Dante, habang mabilis na naglalakad papunta sa kanyang sasakyan. "May 2 trabaho ako para sa'yo. Una, gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa isang Isabel de la Vega, ang dati kong asawa. Utang, mga koneksyon, lahat. Pangalawa, at ito ang mas importante, gusto kong hanapin mo ang isang nursing student na na-expel mula sa St. Catherine's University, 5 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan niya ay Rica. Siya ang sangkot sa kaso ni Hiraya Alcantara. I need everything you can find and I need it yesterday." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinasibad niya ang kanyang sasakyan palabas ng Valle Verde. Ang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa makina. Tinawagan niya ang kanyang abogado. "Attorney Morales, i-cancel mo lahat ng meeting ko ngayong araw at mag-draft ka ng public statement. We are going on the offensive." Sa sumunod na 2 araw, si Dante Silvan ay naging isang anino. Hindi siya umuuwi. Ang kanyang sasakyan ay naging opisina niya. Ang kanyang telepono ay naging sandata niya. Ang unang tagumpay ay dumating mula kay Marco. Nahanap niya si Rica, ang dating kaklase ni Hiraya. Nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang medical representative. Walang imbitasyon, pinuntahan ni Dante si Rica sa lobby ng isang ospital. "Miss Rica," sabi ni Dante. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Dante Silvan, may ilang tanong lang ako tungkol sa isang insidente, 5 taon na ang nakakaraan." Namutla si Rica. Wala akong alam dyan." "Sigurado ka?" sabi ni Dante, ipinapakita ang isang folder. Sa loob ay mga kopya ng bank statement ni Rica. Mula 5 taon na ang nakalipas. Binilugan niya ang isang malaking cash deposit na pumasok sa account nito 1 linggo pagkatapos ma-expel si Hiraya.
Isang malaking halaga para sa isang estudyante. Sapat para bayaran ang natitirang tuition fee niya at makabili ng maliit na kotse. Nagsimulang manginig si Rika. Hindi ko alam kung saan galing yan. Talaga? Tanong ni Dante. Inilabas ang isa pang papel. Ito ang statement ng isang pawn shop. Isang mamahaling kwintas ang isinanla sa pangalan mo. Isang kwintas na kaparehong-kapareho ng nawawalang kwintas ng isa pang estudyante. Ang estudyanteng halos mamatay sa maling gamot na dapat sana'y ikaw ang magbibigay. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Huli na siya. May dalawa kang pagpipilian, sabi ni Dante. Ang boses ay tila isang bakal na humihigpit sa leeg niya. Maari kang manahimik at sisiguraduhin kong malalaman ng kumpanya mo at ng bawat ospital sa Pilipinas ang ginawa mo. O maaari kang magsabi ng totoo, pumirma ng isang sinumpaang salaysay at hahayaan kitang maglaho na parang bula. Sa loob ng isang oras, nasa kamay na ni Dante ang isang detalyadong salaysay. Inamin ni Rika ang lahat. Siya ang nagkamali at para pagtakpan ito, ninakaw niya ang logbook, pinalitan ng pangalan at sinuhulan ng isang staff para ituro si Hiraya. Ang pera ay galing sa pagsasanla ng ninakaw na alahas. Ang pangalawang piraso ng puzzle ay dumating kinagabihan. Tumawag muli si Marco. Boss, may nakuha ako, sabi ng investigador. Si Isabel, baon sa utang, malaki ang talo sa kasino. May mga loan shark na humahabol sa kanya at meron pa. May nakuha akong mga larawan. Ipinadala ni Marco ang mga larawan sa email ni Dante. Binuksan niya ito. Ang mga larawan ay kuha sa isang dimlit na coffee shop. Nakaupo si Isabel at ang kaharap nito ay ang reporter na si Benji Castro. Sa isa pang larawan, may iniabot si Isabel na isang sobre kay Benji. Ngunit ang huling larawan ang pinakakrusyal. Kuha ito sa hardin mismo ng mansyon ni Dante noong gabi bago ang iskandalo. Nakatalikod si Isabel, ngunit malinaw ang kausap niya. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng mayordoma. Si Tala. Tinignan ni Dante ang oras at petsa ng mga larawan, ang bank statement ni Rika, ang petsa ng artikulo, ang mga tawag. Lahat ay nagtutugma. Tila mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na sa wakas ay nabuo. Isang alyansa ng kasakiman at inggit. Si Isabel, na desperado para sa pera ng trust fund ni Aki, at si Tala, na desperadong paalisin si Hiraya para mapanatili ang kanyang posisyon. Magkasama, binuo nila ang isang perpektong bagyo para sirain ang isang inosenteng tao. Nagmaneho si Dante pauwi, ngunit hindi na siya ang desperadong lalaki na umalis 2 araw na ang nakalipas. Ang bumabalik ngayon ay isang lalaking may misyon, isang leon na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Pagdating niya sa mansyon, madaling araw na. Tahimik ang lahat, ngunit hindi siya natulog. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang pinuno ng seguridad. Ipunin mo lahat ng staff sa sala mamayang 8:00 ng umaga. Lahat. Walang exception. Siguraduhin mong nandoon si Tala. At tawagan mo si Isabel. Sabihin mong may mahalaga akong sasabihin tungkol sa custody ni Aki. Kailangan nandito rin siya. Ibinaling niya ang kanyang upuan at hinarap ang malaking bintana ng kanyang opisina. Pinanood niya ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Tapos na ang mahabang gabi ng kasinungalingan. Pagsikat ng araw, lahat ng katotohanan ay lalabas. Hindi umalis si Hiraya. Ang boses ni Aki sa telepono ang pumigil sa kanya. Ang salitang hira na nagmula sa bibig nito ay isang kadenang mas matibay pa sa anumang galit o sakit na nararamdaman niya. Sa tulong ni Dr. Lino, pansamantala siyang tumuloy sa isang maliit na apartment na malapit sa mansyon, naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kaya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dante, isang maikli, ngunit mariing pakiusap, na bumalik sa mansyon
Sa ganap na 8:00 ng umaga, alam niyang ito na iyon. Ang paghuhukom. Pagpasok niya sa grand foyer, ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang pag-uulit ng nakaraan, ngunit may ibang pakiramdam. Naroon muli ang lahat ng staff, nakalinya at nagbubulungan. Sa isang sulok, nakatayo si Isabel. May mayabang na ngiti sa labi. Inaasahan marahil na marinig ang pagsuko ni Dante. At sa gitna ng lahat, si Tala. Ang muka ay kalmado ngunit ang mga mata ay hindi mapakali. At pagkatapos ay dumating si Dante. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Wala na ang bakas ng pagkatalo. Ang kaharap nila ngayon ay ang Dante Silvan na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Malamig, kalkulado, at may hawak ng lahat ng alas. Hindi siya nagsalita agad. Lumakad siya papunta sa isang malaking mesa sa gitna ng foyer at may inilapag na isang makapal na folder. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at lahat ay napatahimik. Pinatawag ko kayong lahat dito dahil may isang malaking kasalanan na nangyari sa loob ng pamamahay na ito. Panimula ni Dante. Ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitignan ang bawat mukha. Isang kasalanan ng paninira at pagsisinungaling. At ngayon, oras na para malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang folder. Ang unang papel na inilabas niya ay ang sinumpaang salaysay ni Rica. Ang artikulong lumabas tungkol kay Hiraya Alcantara ay isang kasinungalingan, sabi niya ng malakas at malinaw. Si Hiraya ay hindi na-expel dahil sa kapabayaan. Siya ay biktima ng isang frame-up na inamin na mismo ng taong gumawa nito. Ni isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga staff. Ang mga tingin ng pagdududa kay Hiraya ay unti-unting napalitan ng pagkagulat. Ngunit ang tanong, patuloy ni Dante, ay kung paano nalaman ng isang reporter ang isang kwento mula 5 taon na ang nakakaraan. Inilabas niya ang mga litrato. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, isa-isa, na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ito si Isabel de la Vega, sabi niya. Itinuturo ang larawan nito kasama ang reporter. Nagbabayad para sa isang kasinungalingan. Bakit? Dahil baon siya sa utang at kailangan niya ang trust fund ng sarili niyang anak para makabayad sa kasino at sa mga loan shark. Nawala ang nangiti sa mukha ni Isabel. That's absurd! Peke ang mga yan. Peke ba? Tanong ni Dante. Inilabas ang mga bank statement at mga report mula sa investigador. Lahat ng ito ay nagsasabing desperada ka at gagawin mo ang lahat para makuha ang pera. Kahit pa sirain ang buhay ng isang inosenteng tao para lang palabasin na ako'y isang pabayang ama. You can't prove any of that. Sigaw ni Isabel. Ang boses ay nagpapanik na. Siguro nga, sabi ni Dante. Pero paano mo maipapaliwanag ito? Inilapag niya ang huling litrato, ang litrato ni Isabel kasama si Tala sa madilim na hardin. Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Tala. Ang kalmadong maskara ng mayordoma ay nagsimulang mag-crack. Namutla siya. Tala, sabi ni Dante, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay may bahid ng lungkot. Buong buhay kitang nirespeto. Itinuring kitang parte ng pamilya. Bakit? Nagsimulang umiyak si Tala. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng galit. Pamilya? Isang alila lang ang tingin niyo sa akin. Inubos ko ang buong buhay ko sa paglilingkod sa inyo. Sa ama mo. Ako dapat ang reyna ng bahay na ito. Pero dumating siya. Sigaw niya. Itinuturo si Hiraya. Isang hamak na probinsyana na sa isang iglap, nakuha ang lahat ng atensyon, ang respeto mo, ang pagtingin ng bata. Inagaw niya ang dapat sanay para sa akin. Kaya nakipagsabwatan ka kay Isabel? Tanong ni Dante. Sinira mo ang buhay ng 2 tao para lang sa posisyon? Hindi ako ang may kasalanan.
Sigaw ni Tala. Ngayon ay nakatingin na kay Isabel. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nagplano ng lahat. Binayaran niya ako. Sinungaling, ganti ni Isabel. Ideya mo ang lahat. Ginamit mo lang ako para sa pera. Habang ang dalawa ay nagsisisihan, nagwawala sa gitna ng sala. Isang maliit na boses ang pumutol sa lahat ng kaguluhan ko. Isang boses na matagal nang hinihintay ng lahat. Tama na. Lahat ay napahinto. Lahat ay napatingin sa hagdanan. Doon, nakatayo si Aki. Ang mga mata ay puno ng luha. Nakatingin siya hindi sa kanyang ama o sa kanyang tunay na ina. Nakatingin siya kay Hiraya. Mama, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Sa isang iglap, wala nang ibang mahalaga. Tumakbo si Aki pababa ng hagdan, nilagpasan ang kanyang ama, at dumiretso sa mga braso ni Hiraya. Niyakap niya ito ng mahigpit na mahigpit. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang baywang. Mama Hira, wag alis. Niyakap ni Hiraya ang bata. Ang sarili niyang mga luha ay tumutulo na. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. Nakatayo si Dante, pinapanood ang eksena. Sa gitna ng pagkawasak ng mga kasinungalingan, sa gitna ng pagbagsak ng mga taksil, isang bagay ang nabuo. Isang pamilya, isang koneksyon na mas matibay pa sa dugo. Tumingin siya kay Hiraya na nakayakap pa rin kay Aki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa tingin na yon, walang sinabi si Dante. Ngunit ipinarating niya ang lahat. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong itama ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ang entablado ay iba na. Hindi ito ang madilim na foyer ng mansyon, kundi isang silid na puno ng mga kamera at nagtatanong na mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi itinago ni Dante Silvan ang isang issue. Hinarap niya ito ng buong tapang. Sa kanyang tabi, nakaupo si Hiraya. Hindi bilang katulong, hindi bilang caregiver, kundi bilang kanyang kapantay. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Hiraya ang pagpisil ni Dante sa kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi na niya hahayaang harapin ang mundo ng mag-isa. May mga pagkakamaling hindi kayang itama ng pera. Panimula ni Dante sa harap ng mga mikropono, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. At ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang paghusga sa isang taong ang tanging ginawa ay magpakita ng kabutihan. Narito ako para ituwid ang lahat. Si Binibining Hiraya Alcantara ay isang bayani. Iniligtas niya ang buhay ng aking anak at bilang ganti, ang natanggap niya ay isang malupit na paratang na dala ng aking sariling pagkabulag. Isinalaysay niya ang lahat, ang totoong nangyari sa kaso ni Hiraya sa universidad, na may sinumpaang salaysay ni Rica bilang patunay at ang masamang alyansa ni na Isabel at Tala para sirain ito. Hindi siya nagtago ng anumang detalye. Inako niya ang kanyang responsibilidad sa bawat pagkakamali. Sa gitna ng mga flash ng kamera, isang hininga na hindi na malaya ni Hiraya na pinipigil niya ay, sa wakas ay kanyang pinakawalan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay gumuho. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga araw na sumunod sa press conference ay isang blur ng mabilis, ngunit payapang pagbabago. Si Tala ay tahimik na pinaalis sa mansyon, walang dalang kahit ano, maliban sa kahihiyan. Si Isabel naman, dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Dante, ay hindi lang natalo sa custody case, kundi hinarap din ang mga kasong isinampa ng kanyang mga pinagkakautangan. Ang kanyang mundo ng karangyaan ay gumuho at naglaho siyang parang bula. Ngunit para kina Dante, Hiraya at Aki, ang tunay na paghilom ay nagsimula nang iwan nila ang marangyang pader ng Valle Verde. Dinala sila ni Dante sa isang lugar na matagal na niyang hindi nababalikan. Ang baryo Mahinahon. Ang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat kung saan siya lumaki. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang sapatos na gawa sa Italy ni Dante
ay napalitan ng tsinelas. Ang kanyang business suit ay napalitan ng simpleng linen shirt. At ang kanyang anak, na dati laging tahimik, ay ngayon, masayang tumatakbo. Hinahabol ang mga alon. Papa! Hira! Tingnan nyo! Ang laki ng shell! Sigaw ni Aki. Ang boses ay puno ng kagalakan na matagal na wala. Ngumiti si Hiraya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito si Dante. Relax, malayo sa stress ng kanyang korporasyon, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Nakita niya hindi ang bilyonaryo, kundi ang ama. Nang papalubog na ang araw, nag-iwan ito ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Umupo silang tatlo sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Si Aki ay nasa gitna nila, isinandal ang ulo sa balikat ni Hiraya, habang nagkukwento tungkol sa mga isdang nakita niya. Alam mo, bulong ni Dante kay Hiraya, sapat lang para marinig niya. Noong una, ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik ka ay dahil kay Aki, dahil kailangan ka niya. Tumingin si Hiraya sa kanya, naghihintay sa kasunod. Pero habang pinapanood kita, habang nakikita ko kung paano mo siya binigyan ng bagong buhay, kung paano mo binigyan ng init ang malamig kong bahay, napagtanto ko, hindi lang pala si Aki ang nangangailangan sa'yo. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at isang emosyon na dati akala ni Hiraya ay hindi nito kayang ipakita. Ako rin pala. Kailangan kita, Hiraya. Kailangan ko ang iyong liwanag. Sa harap ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang anak na masayang nakikinig, dahan-dahang lumuhod si Dante sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ko nahihilingin na maging ina ka ni Aki. Dahil sa puso niya at sa puso ko, matagal ka ng ina niya. Sabi ni Dante, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Ang hihilingin ko ay kung papayag kang maging asawa ko, kung hahayaan mo akong mahalin ka at ang ating anak sa habang panahon. Ang mga luha na ngayon ay dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya ay hindi na luha ng sakit o pighati. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Oo, Dante. Oo. Isinuot ni Dante ang singsing sa kanyang daliri. At sa sandaling iyon, sa gitna ng dampi ng hangin at ng ugong ng mga alon, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga durog na pirasong pinagdugtong ng pagpapatawad, pinatatag ng tiwala, at pinag-isa ng isang pag-ibig na mas malawak at mas malalim pa sa karagatang nasa kanilang harapan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakikita sa dugo o apelyido. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga pusong handang magpatawad, sa mga tiwalang muling binubuo, at sa pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok at mapanghusgang lipunan. Ang pamilya ay isang pagpili, isang pang-araw-araw na pagpiling mahalin at alagaan ang mga taong nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dante, Hiraya at Aki. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!